Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Sa pagkakataong iyon, darating si Miguel, ang makapangyarihang bantay ng bansang Israel, at magkakaroon ng matinding kahirapang hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit maliligtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan, at ang iba'y sa kaparusahang walang hanggan. At yaong may pagkaunawa at umakay sa marami tungo sa kabutihan, ay magniningning na parang tala sa kalangitan, magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon ay ang second to the last Sunday of the liturgical year of the Church. Sa huling linggo ng taon, next Sunday, ay ang kapistahan ng Christ the King. Mula noong 2017, itinalaga ni Papa Francisco na ang second to the last Sunday ay ang World Day of the Poor. Ito'y paghahanda para sa Christ the King. Si Kristo ay maghahari kung saan ang mga mahihirap ay napapahalagahan. Yan ang tanda ng kadakilaan ng Diyos. Ibang-iba ito sa mundo na ang dakilang leaders ay napapalibutan ng mayayamang mga tao. Mga billionaires, mga presidente ng mga bansa, ng mga hari, ng mga kilalang tao. Iba si Kristo. Siya ay dinadakila ng mga taong nagpapahalaga sa mahihirap at nakikiisa tayo sa kaluwalhatian niya kung ang mga mahirap ay pinaglilingkuran natin. Ngayong taon ay ang ika-7 taon na ng pagdiriwang natin ng World Day of the Poor. Sa pagbasa natin na nanggaling sa aklat ni Propeta Daniel, ay nagpapaalaala sa atin ng wakas ng panahon. Talagang magwawakas ang panahon. Sa araw na yon, darating ang anghel na si Miguel na siyang tagapagbantay sa bayan ng Diyos. Kahit na may matinding kahirapan sa araw na yon, maliligtas ang mga tao na ang pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Sino ang mga yon? Iyon ay ang mga tao na sumusunod sa batas ng Diyos at naglilingkod sa mga nangangailangan. Bubuhayin ang lahat sa wakas ng panahon. Ang marami mabubuhay na walang hanggan sa gantimpala at kagalakan, at ang iba naman sa kaparusahang walang hanggan. Marami mga talinhaga si Jesus tungkol sa paghihiwalay ng masasama at mabubuti sa wakas ng panahon. Ang mga trigo ay dadalhin sa kamalig ng Diyos at ang mga damo ay susunugin. Ang mga isdang mabubuti ay itatabi ng Diyos at ang mga isdang walang kwenta ay itatapon. Ang mga tao na gumagawa ng kanilang tungkulin pagdating ng Panginoon ay makakakain sa hapag ng Diyos. At ang natagpo ang nagpapabaya ay itatapon sa kadiliman sa labas na mangangalit ang kanilang mga ngipin.
Ang mga talidahagang ito'y nagpapaalaala sa atin ng wakas. Walang makakatakas dito. Mahalaga na nakapagsimula tayo ng maayos. Pero mas mahalaga na nakapagtapos tayo ng maayos. Kaya maghanda tayo palagi. Manatili tayong mabuti kung nasa kabutihan tayo. Magsisi at magbago kung nasa kasamaan tayo. Hindi magsasawa ang Biblia na nagpapaalaala sa atin ng wakas ng panahon. Salamat, Panginoong Diyos, sa paalaala ng wakas ng aming buhay at wakas ng mundo namin. Tulungan po ninyo kami na ito ay palaging isa-isip kasi ito ay mangyayari. Ayaw po ninyo na ikatakot namin ang wakas ng buhay. Gusto po ninyo na maging handa kami para dito. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.